negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Mga kaibigan, welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo, atid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ng Department of Trade and Industry. Ito po ay napapakinggan hindi lamang sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming sister station na DWBR-FM. Magandang morning sa lahat ng ating mga technical engineers, sina Engineer Lita de los Santos, Rene Itable, at kay Engineer June Palada ng BR. Ako po si Tess Ramirez at syempre ang aking partner, walang iba kundi ang magandang direktor ng Public Relations Office ng DTI, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, I love you. Kumusta po kayo, Director? Oo nga, inuubo-ubo na naman, pero nandito pa rin para lang magprograma. Anyway, samahan po ninyo kami sa susunod na 1 oras at marami na naman tayong mga pag-uusapan na sweet na sweet. Ayan. O pero partner, bago niyan, batiin natin yung ating mga kaibigang, mga kababayang Chinoy. Diba? Kung Ifatchoy, kasi ngayon na yung bisperas ng New Year nila. Yes, kung hey Patchoy. Napag-usapan na natin yan last week. Kaya ngayon, babati na lang tayo, sabay sa pagbati rin sa ating Pangulo. Dahil birthday niya. Yes, happy birthday, syempre. Happy birthday, Mr. President. Kay Pangulong Diba parang si Marilyn Monroe? Happy birthday. Ang sweet naman ng pagbati. Oo. Ano naman ang wish mo kay Presidente? Syempre, mahabang buhay pa. At magampanan sana ng puspusan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas until 2016. Ay, lilagyan mo ng hangganan. Ako naman ang wish ko, dahil ngayon ay love month, sana ang wish ko makahanap na siya. Ay, oo nga. Sana nga. Diba? Meron mula sa kanya, kaya lang parang hindi niya feel eh. Hindi niya feel? Yung resulta ng hula. Bakit? Bato ba siya? Ano ba si Presidente? Bato? Ay, hindi naman. Siyempre may puso. Baka puso mamunde naman, di ba? Hindi, kasi ngayon, ang kanyang focus o concentration, ang pagmamahal niya sa bayan. Storbo lang nga naman ng mga babae, di ba? Istorbo ba tayo? Di ba tayo yung nagsisilbing inspirasyon? Inspiration. Sa buhay ng mga lalaki. Sabi nga nila, di ba, when you're alone, you run faster. Pero kung may kasama ka, nag-aalala ka pa. So ngayon, mag-aalala muna siya tungkol sa mga problema ng bayan at kung paano tayo lilipad ng napakataas dahil maganda na lahat ng signals sa ating mga investors, yung kumpiyansa nila. Konting-konti na lang para maramdaman ng ating mga kababayan yung kasaganaan na dapat ay mapasa sa kanila. That's right. Pero palang araw talagang mararating din natin yan. Oo, mararating din natin yan. For now, sweets for my sweet na munang pag-usapan natin. Nako, parang sasakit yata ang aking dito ngipin ngayong umaga.
May diabetes ka ba? Wala naman. Naku, wag sana magkaroon. Mahirap pagka diabetes. Oo. So, yung mga naghahanda para sa darating na Valentine's, next week na yan. Ano ba yung mga usually ibinibigay sa ating mga minamahal? Siyempre, number 1, flowers. Isa yan. Isa Numero yan. uno yan. Pala, number 1 yung flower. At yung pangalawa? Chocolate. Ay, tsokolate. Oo. Kaya naman, ang ating mga panauhin din ay may kaugnayan dyan sa mga karaniwang regalo. At speaking of panauwi, Director Telma, nasa line na natin, ano? Eto, yung sinabi niyong pagkain. Gusto ng maraming mga babae kapag ganitong season. Ang tsokolate. Pag-uusapan natin yan. Sa segmento pong ito, Maging produkto ka man. ang nasa linya po natin, mga kaibigan, ay si Mr. Pilo Chua, business owner ng Teo and Pilo Artisan Chocolates. Mr. Good morning, Chua. Mr. Chua. Hi, good morning. Yes, welcome to the program. Hi, thank you for having me. Yes, this is really interesting. You know, we've always heard about artisanal designs in clothes and handicraft, but chocolates, this is the first time. What is Teo and Philo Artisan Chocolates all about? Basically, Teo and Philo Chocolate ay parang siya yung pinakaunang bean-to-bar chocolate here in the Philippines. Bean-to-bar? Ng Pilipinas. So, we make premium type chocolate from the Philippines and also made in the Philippines. Okay. So what we have here, gumagamit po ng kakao from Davao, and then mga ingredients din po namin ay mga galing po sa Pilipinas, saka yung mga flavors din po namin ay mga Filipino flavors like dark chocolate, soft chocolate, calamansi, and so on and so forth. Dark chocolate, meron kayong labuyo, calamansi, barako, pili at pinipig. Labuyo sa tsokolate? Oo, ibang klase yun, kakaiba. Meron bang paano naging bestseller pala ninyo itong labuyo dark chocolate? I mean, my taste bud cannot reconcile the taste of chili with chocolate. It's actually not a great idea, but actually Mexican. It's actually very traditional type of chocolate. Naku, may diferensya ating linya natin kay Mr. Chua, partner. Medyo hindi klaro yung kanyang dating. Oo. Naka-cellphone ba si Mr. Chua? Ayan, Hello? pakilakas lang po yung voice. Ayan, okay na yata. Sige po. Pakilakasan mo lang po, Mr. Chua. Hello? Yes, go ahead. Yes, ma'am, sorry. Is it better now? Yes. Okay. Yes. So, what were we saying? Dark chocolate with chili. Where did you get that idea? Yeah, basically it's parang twist din po yan sa traditional na Mexican drink ng mga Mexicans. Actually, they hinahalo po nila in chili sa chocolate. So yeah, so it's a very traditional thing among the Mexicans. So we just brought it here, make it a little bit more Filipino with labuyo. So yun po. So, teka muna. Bestseller yan dito sa atin. Yes, ma'am. One of our best sellers po yan. Talaga? Now, how did you get into this business of artisan chocolates? Well, it started talaga sa sa paghilig sa pagluto. Paghilig sa pagluto. Napahilig ko sa pagluto, and then I was kind of thinking of business. Parang I didn't want to do the traditional route. And then while I was looking around, sabi ko, we have cacao here. Tapos wala tayong premium type chocolate na from the Philippines. Tapos lumabas nga yung mga single origin chocolates na idea. Wherein chocolate was following the trend of wine. Na they were talking about, diba sa wine niya sa may mga terroir, the grapes of this particular region, diba? Or the wine of this particular region. So the chocolates, ginagaya na yung trend na yun, like the chocolate or the cacao from this particular region. So I was looking around, sabi ko, I know we have cacao here, so ba't hindi natin gawin dito? Kaya naman natin gawin kung we have the resources here. Sa lahat na pwedeng iluto, ito yata yung pinakamadaling iluto, ang tsokolate, Mr. Chua. Tama po ba? Ano po? Sorry, come again? Pinakamadaling lutuin po ang tsokolate? Pinakamadaling? It's not actually not easy kasi sa proseso po namin, sa bean-to-bar po siya. So basically, talagang we start with a very, very raw ingredient, talagang cacao bean.
So, sa iba po kasi nagsisimula sa cocoa powder na medyo na-process na po yung cacao bean. While sa amin po, talagang sa raw material talaga. Na-process po namin po yung cacao. So, it's a little bit more tedious than the normal chocolate process. Kaya from beans to... From the final part to the chocolate bar. So, bean bar po ang tawag namin dyan. Okay, great. Yung lasa po ng imported chocolates, Director at Mr. Chua, iba yata dun sa Philippine cacao o pareho lamang po ba? Well, maahihaling tulad po natin. Pero syempre, like, since we're talking about like single origin, bawat region po talaga ng mundo, may iba-iba po lasa ng kakao. Sa karamihan din po kasi mga imported chocolates or mga commercial chocolates, it's a blend. Parang pinaghalo-halo mga different type of cacao from different regions to make their own special chocolate. Katulad yung mga Belgian chocolates, ang sasarap nun, di ba? So, meron din po sila pinaghalo. Pero actually, what's funny also is that we also export our beans to Belgian companies. So, talagang masasabi na world-class din ng mga cacao beans natin. Sometimes we just don't know what to do with it lang. Buti na lang merong Mr. Philo Chua dyan. Sino naman si Theo? Actually, wala pong Theo. Actually, Theo stands for Theo Broma Cacao. Yan po yung scientific name ng... How interesting. Doon pala kinuha yun. Wala pala siya. Imaginary love. Imaginary partner ni Philo. Okay, how about your prices? How are you compared to the other imported chocolates or even local chocolates? We're slightly higher because we're in a very specialized market. That's how we're more artisanal, so it's really in small batches. So it's slightly higher. We do have a premium on the price because we actually do it in a different way. Pero partner, alam mo, ang maganda dito, nakakatulong si Mr. Chua dun sa ating mga cacao farmers. Ay, syempre, diba? sigurado yan. Mr. Chua, ilan ang inyong bibili mula sa ating mga farmers? Diba? Ilan ang natutulungan natin ng mga farmers? Well, basically, whenever I buy like 1 ton, 2 tons, parang ganun po. Pero, talaga? Mula pa lang naman po yung namin, ang aming kumpanya. Medyo mababa pa yun actually. But hopefully, we will be able to help more cacao farmers. We're actually... Doon sa 1 ton na yun, ilan ang napoproduce naman? We're actually able to make mga 8,000 bars a month. 8,000 bars? Yes. Okay. So, yun po, yung currently that's our production rate, but we're trying to, as we see na people are liking our product more and more, so we're hoping to produce more also. Sana lalo pang makilala po ang inyong produkto. Ngayong nalalapit na yung Valentine's Day, meron ba kayong mga promo para sa mga mahilig sa tsokolate? Well, basically, we just have a gift box, that they can avail of, so they can give out. Para maganda po siya tingnan pag pinapamimigay mo. Meron pa kaming 3-bar gift box and 5-bar gift box. Maganda bang negosyo yung pinasok mo, Philo? Okay naman po siya kasi po... ano ba yan? Is that more of your creative outlet more than a business? It was also, definitely creative outlet ko din po ito. Siyempre, simula, mabagal pa naman. How many years na ba yan? It's doing well naman. We're roughly mga 2 years pa lang. 2 years? 2 years pa lang po kami, but it's doing very well right now. So, there's a lot of potential for the business. And where can you be found? On the internet? You have kiosks or stalls? It's actually available po sa Eco Store, sa Podium in Serendra, sa Team Manila Store, sa Metro Manila. So it's available sa SM Manila, in Trinoma, MOA, sa mga Team Manila stores. It's also available there. And they can find you online? Yes, they can find me online also sa Facebook. They can also order directly from me. So to my website, they just email me what their orders. Okay. Ayan, okay. So, anything else that you want to add that we were not able to ask of you? Ano ba yung Valentine flavor mo ngayon? Wala po akong special flavor for Valentine's, pero I guess sabihin mo na chocolate and labuyo para nag-aapoy yung mga tao. Nag-aapoy ng mga damdamin. Oo. Lalo mag-iinit ka na lang pakiramdam. Mag-iinit talaga ang kanilang mga katawan. At si Philo naman, sino ang kanyang ka-Valentine? Wala pa naman. Ay, wala. Pareho kayo ni Pinoy. Wait. Let me ask you, how young are you? And sinong partner mo dito?
Actually, it's really just me right now, and then I'm 34 years old. Ooh, 34 and loveless. Ayan. Sana sa year 2014 or bago matapos ang 2013, makahanap na kayo ng partner, ha, Mr. Chua. Thank you. At para naman partner dun sa mga gustong mag-supply kay Philo, pwede ba rin yun? Yeah, of course, we're always looking for new Suppliers. supplies. Oo. So they can just contact you online, on Facebook? On Facebook, to my email basically is which is my preference, hello@tuandphilo.com. Hello? Yes, hello@tuandphilo.com. Okay yun na. hello@tuandphilo.com. Ayan, okay. Mr. Philo Chua, maraming salamat po. Okay, At nakasama namin kayo this morning. Okay. And Happy New Year too. Happy New Year. Happy New Year. Happy Valentine's Day. Yes. Okay, si Mr. Philo Chua, mga kaibigan, inyo pong narinig ang business owner ng Philo o Teo and Philo Artisan Chocolates. Director Telma, magbabalik tayo at nasa line na rin natin ang ating makakausap sa susunod na segmento na Akin Ka Na Lang. Ang kanyang produkto naman ay bulaklak. Sandali lamang po. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Akin ka na lang. Patuloy po ng Ang Tipo Kong Negosyo at sa segmento nito, makakasama naman natin ang President ng Institute of Philippine Floral Techniques. Ayan, IPHFT, si Mr. John Ong, Director Telma. Yes, Mr. John Ong, ang presidente ng Institute of Philippine Floral Techniques. You know, this is the first time that I've heard about this institute. Welcome to the program, Mr. Ong. Good morning. Thank you for having us. Yes, and Happy New Year. Happy New Year din po. Okay, let's talk about the institute. How long has this been existing? This one is going for 4 years. 4 years? Yes, we started late 2009. Okay. And we open up batch 1 with 12 students. Now we already have about 46 graduates. Wow. That's interesting. Okay, and I hear that this is the first, is it the first flower arranging school? Yeah, this is the sort of first formal training floral arrangement school. Yeah. Oo. Okay, partner, pag-usapan natin Valentine's. Mr. Ong, pagka ngayong Valentine's, meron bang mga trends pagdating sa flower arrangement? Ang Valentine ang nagbabago yung binibigyan
Ay! Naku, kayo talaga. Bakit niyo po playboy. nasabi yan? Yung bulaklak, pareho, yung pa rin, roses, tulips, the traditional arrangement, bouquet. Oo. O, yung binibigyan ng nagbabago at kaya nagbibigay. Ay, ganon. Oo. Nako. Parang speaking from experience si Mr. Ong. Iniisip ko kung paano nagbabago yung itsura ba? Naglalanta na siya? O Hindi, the flower itself, kasi pag binigay sa inyo yun, meron na siyang tubig doon sa sa bouquet kasi most of the Valentine ang binibigay na bouquet. So they provided a tube with water and food Okay. on the stem, no? So pagkabigay sa inyo pag inuwi nyo, you cut it diagonally, ilagay nyo sa base na may tubig para tumagal. Before kasi hindi pa uso yung mga floral food, linalagay sa refrigerator pagbigay ng tulips. Yes, oo. Hindi nyo na ma-appreciate yung bulaklak. I see. Okay. Yung bang pagbibigay ng bulaklak, Mr. Ong, may kahulugan din ba yun? Kunyari, rose ang ibigay mo o kulay puti na rose. May mga kahulugan ba yun? Meron din. Actually, nasa paborito ng pagbibigyan nyo kung anong talagang alam nyong paboritong kulay eh. But generally, wala akong ibig sabihin. Like if you give them rose, that means something. Or if it's bulaklak ng katuray, iba rin yun ang katuray. Baka hindi, sa basurahan yun. O, diba? Yeah. But, meron din naman kasi ang roses and tulips ang medyo most expensive flowers during Valentine eh. So, nandun yung value. Kamusta ho ang ating supply? I mean, di ba usually sa upland tayo kumukuha ng mga ganyan? Yeah, pero there is a lot of importers bringing in flowers mga now. imported na po. Marami na rin ho. May mga Ecuadorian, Colombian. Talaga? Yung mga malalaking roses are from South America. Ano yun? Paano ho binibiyahe yun? Ganong katagal? By air. By air. I see. Oo. Okay. Marami pa rin po bang mga babae yung may gusto ng bulaklak kapag Valentine's Day? Not really. Wala nga lang nagbibigay sa akin eh. Ako gusto ko rin. Kayo talaga palabira, Mr. O. Okay. Balikan natin itong instituto. Magkano po ang mga courses ninyo? Tsaka ano po ba yung iba't ibang courses available? Kasi ang isang course this is once a week, 3 hours a day. Once a week, 3 hours a day? For 10 months. For 10? Wow, ang tagal. This total of 120 hours. Okay. And you learn comprehensive from the tools, materials, name of the flowers, handling of flowers, up to the you'll be able to do funeral, wedding, Okay. So pagka-graduate mo niyan, you can be at your own. So you can put up your own shop, you can do your event style, you can do your own, you'll be more confident on doing things with regards to flowers. And even the business side of it, like how to price it. Yes. Yung mga ganun po, no? Minsan nakakaligtaan yon. Pricing, pati sourcing ng mga supplies. Sourcing, okay. You'll be able to know where to get all your materials. That's all provided by the school. Ayun. Pero Mr. Joey, yung flower arrangement, di ba? Tsaka lahat ng mga info na binanggit nyo, napag-aaralan sa maiksing panahon lang, may mga workshop din naman. Pero ano po sa tingin nyo yung kahalagahan ng formal talagang pag-aaral tungkol po dyan? Para kung bigyan ko yung sample ng parang culinary, you need to know initially yung paggisa ng mga bawang, sibuyas, mantika. The same thing with the flower arrangement. Alam nyo na yung pinaka-basic ingredient. Pagka nalaman nyo na yan, lahat ng luto kaya mo nang gawin. Oo. Kumbaga, partner, kahit natutulog ka, pwede ka mag-isa. Kabisado na. Di ba? Memoryado mo na. Bawang, sibuyas, kamatis. O ano susunod? That's what you learn kasi ang pagka-workshop, parang very 3 days workshop, wala ka nang makukuha ron eh. At saka ito hong diploma na makukuha nila, is this accredited or recognized here and abroad?
It's recognized in abroad kasi I got the franchise here from Mexico. Aha. So when I was traveling during that time, I saw the school operation and the curriculum. So I adopted the system and I got the franchise. So the diploma is sort of accredited by Department of Education of Mexico. Of Mexico. Oo. Pero dito ho sa atin, meron ho bang test na ano yan or Wala something? po, we are working it out kasi sa TESDA they require you to submit all the curriculum. Bawal sa franchise yun. Ay, oo. Sa buong course po na offer nyo, magkano po lahat yun? This is 60,000. 60,000 for 10 months. 50? Yes, opo. And then materials are excluded dahil during practical sessions, you bring home all the materials. You take it back, you practice at home, and then we do examinations. Okay. Yung mga teachers po ninyo, saan ang gagaling mga professor? Teachers ko are mga graduate na here. Okay. And then they attend regularly on sa AIFD, American Institute of Floral Designing. Oh, wow. That's once a year. They do a convention there. They do attend to update and upgrade. At partner, Mr. Ong, Yes. maipapayo niyo po ba sa ating mga tagapakinig na naghahanap ng negosyo na pasukan itong flower arranging? Is it lucrative? Is it profitable? I think it is profitable. Depende rin sa sipag at tiyaga. Okay. Maraming nagsasara sa industriya dahil sa hindi makasingil eh. Pero before kasi, when I started this business 1994 on supplies lang. Okay. And when I was supplying, maraming nagtatayong flower shops and then nagsasara. So I realized, kasi they have the money but they don't know the knowledge. So I thought of putting up a school to, to guide them how to operate, how to work on it. So now, when they learn, they don't need to depend on the, mga florists na mahiling mag-sideline sa labas. And they can do it at their own. I see. And then, from there, nagagawa na nila kasi yung marami nga nagsasara o close open sila dati, before ganon. Ngayon, nung nagkaroon ng school, nagkaroon ng kumpiyansa sila to do it. May kamahalan po, Mr. Ong, yung pag-aaral tungkol dyan. Pero siguro may payment plans po kayo para doon sa mga gustong pumasok na hindi pa makabayad. Payment plan, they can just call the office to inquire about it. Saan pala yung school? Saan po located? We're located in 2101 Madre Ignacia Street, Malate, Manila. Malapit lang kami kay Malate Catholic School. I see. At plano ho ba ninyo na magtayo ng ibang branches sa iba't ibang lugar sa mundo? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas may plano kami dahil ang mga estudyante namin so far ngayon gagaling din sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ay, talaga po? May lumilipad dito every week from Cagayan de Oro. Wow! From Bacolod. At meron ding mga from Pampanga, Baguio. So far, yun ang plano namin. Pero siyempre, kailangan namin i-develop ng gusto yung mga instructor. At saka siguro yung, instead of spreading it out over 10 months, baka meron kayo yung, kung ilan ho yun? 60 sessions ba? 40. 40 sessions, baka pwedeng na lang yun, yung, what do you call this? I-crash course? We do regularly. We invite foreign sources, resource person to do special class. Yes. Once a year, we invite somebody else to come here to do those, yung mga umaattend, yung mga marunong na. Yung mga hindi pa marunong, hindi rin ma-judge ka, maintindihan masyado eh. So meron kayo yung basic, tsaka yung mga nag-level up na. Parang yung mga advanced courses. Yes. Great. Okay, Ayan. so... Director, tell naman doon sa mga interesado. Siguro tawag na lang sa kanila, no? Ano yung mga numbers? Our number is 400-1416. 400-1416. 400-1416.
All right. Website is floralschool.com.ph. Floralschool.com.ph. Yeah. Thank you very much, Mr. John Ong. Happy Valentine. Thank you Thank po. you po. Thank you. Happy Valentine din. Ayan, mga kaibigan, si Mr. John Ong, ang President ng Institute of Philippine Floral Techniques. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Nagbabalik po kami ni Director Thelma. Ako si Tess Ramirez until 9 in the morning sa kabuuan ng Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, Director? Yes, hello. Here pa rin ako. Yeah, okay. At ating next segment ay... Pasulyap-sulyap. Pasulyap-sulyap at sulyapan natin ang ating panauhin this morning. Sabay, best mommy din kaya. Mommy Sellers Events Management Bazaar Organizer, si Miss Jade Dolor Munoz. Good morning po. Good morning. Miss Good Jade. morning, Jade. Morning po. Yes, welcome to the program. Thank you. Hello? Ayan, mahina. Hello. Okay, so umpisahan na natin, partner, yung ating itatanong kay Jade. First of all, what is her interest? Bakit ba natin naimbitahan si Jade? She's a bazaar organizer at meron yata silang inorganize specifically for this Valentine. So let's talk about that. Kami po yung nag-organize ng Made with Love Bazaar. This is an arts and crafts fair focused on all items na handmade or designed and manufactured in the Philippines. Okay. And this is going to be from Feb 14 to 16, 10 a.m. to 7 p.m. sa LRI Design Plaza, Nicanor Garcia Street sa Makati po. Ayun. Dire-diretso agad doon. Sa vlogging. Di ba? Pang-ilan yun na itong bazaar na na-organize, Jade? Actually, pangalawang bazaar ko pa lang po ito. Pangalawa. Yes. Paano ka nga ba nag-umpisa sa pag-bazaar organizing? Yung una ko po kasing bazaar is baby bazaar siya, focused on baby items and maternity items. Oo. Kasi po dati full-time employee ako na director of operations ng isang kumpanya sa Makati. Oo. And then, nagkaroon ako ng anak na 10 months old na siya ngayon. Tapos naisip ko, nauubos yung oras ko sa kakatrabaho. So, I might as well start my own business. Ayun. Doing something that I love. Doon Oo. nagsimula. Mm-hmm. And you love to... Organize events and do marketing because that's really my strength. I see. So, partner, di ba ang gandang pagsamahin nun? Ang yung passion or yung interest at saka yung pagkakakitaan, yung negosyo, di ba? Hindi mahirap gawin yon. Oo. Okay. Anong may papayo mo, Jade, doon sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo din, yung mag-organize ng mga bazaars? Anong importante? Ang pinaka-importante really is how you connect with people kasi
it's more about marketing to people who will be visiting the events, tsaka marketing to concessionaires din. Oo. Medyo mahirap kasi maghanap ng concessionaires specifically for what we're doing kasi themed yung bazaars na ginagawa namin. Thematic. Thematic yung bazaars. Okay. Yes. Pero yung singil din sa mga booth or stalls, tapos yung logistical preparation yan, syempre yung mga suppliers mo ng booth, your tables, yung mga ganon. Yeah, it's hard to do that kasi like for me, I prepare 2 months in advance for the event. Yung pagkuha pa lang ng concessionaire, siguro it takes a whole month of preparation kasi kailangan mo silang kontaktan isa-isa, follow up on payments, tapos for me kasi I offer exclusivity per product type para iba-iba. Yun yung difference ng bazaar that I run compared to others. Talagang variety of products nandun. Ako yung pagko-conceptualize, yun ang medyo may kahirapan dyan di ba? Opo, yung mahirap po pagpili talaga po siya. ng tema dun sa inyong i-organize na bazaar, paano yung ginagawa yon? Yung themes, the themes that I choose are really the ones close to my heart. So yung una nga, because I'm a mommy, that's the first bazaar that I did. And the second, kasi I'm also a crafter. Pag dati nagko-cosplay ako yung gumagawa ng sarili kong costume. Oh! Interesting naman. Okay, so how big is your staff? Yung sa next bazaar natin it's about 200 square meters yung venue. So we're gonna have about 25 concessionaires. 25? Yes. Okay. Pero sa dami ng kailangan gawin sa pag-prepare for a bazaar, ilan yung kailangan mong tao dyan? O ikaw lang ba mag-isa lahat? For the marketing and concessionary relations, ako lang yung gumagawa. Tapos yung on-the-day events, doon ako medyo nahihirapan kasi marami ng things that need to move. Yung specifically yung logistics of the event. Oo. Siyempre, narat ka dyan. Yeah, ang daming tao kasi 35 na tao sabay-sabay pumapasok. Tapos, kailangan i-set up yung tables, kailangan i-set up yung, specifically the food area, medyo mahirap siyang i-organize. Yeah. Kasi What about the hubby? What's the hubby doing? The husbandry? He's actually an IT manager. Tapos, pag nagbabasar, syempre break muna siya from his full-time job to help me out. Oo. And so far naman, what's the feedback from your exhibitors? Meron bang mga bestseller dyan? Magkano yung kinikita nila? Last time kasi I did a survey after the bazaar, how the sales went. Most of them naman, 200% of what they invested. Oh, so, really? very good sales naman daw. Wow. Paano po kayo nakakahanap sa mga gustong sumali sa bazaar? Yun yung actually mahirap na part kasi for me, it's handpicked talaga. Isa-isa sila. First thing I do is I conceptualize the bazaar. Iniisip ko kung ano yung, if I were the one going to a bazaar, I'm the shopper, ano yung gusto kong makita. So, product lineup yung inuuna natin. Tapos, minamatch ko siya with potential concessionaires. For me, it was fairly easy for the first bazaar kasi meron akong big Facebook group of online sellers ng baby products. I have about 400 members, so doon ko na siya pinagpilian. Ayun. Tapos, how do you market? Word of mouth na lang? Word of mouth, yeah. I have a blogger network. I email the bloggers to tell them what's going on, kung ano yung mga next bazaar that we're having. And we're also sending it out to news agencies like sa radio, sa TV, and sa dyaryo. Nakakatulong din talaga yung internet, di ba, sa mga produkto para mabilis na makita ng mga tao. Yes. Tapos Jane, magkano naman ang upa sa iyong booth? How much do you rent out your booth? For this one, kasi ang purpose ko is to help the smaller businesses, specifically yung mga local artists and crafters natin, to promote their own businesses. Most of them kasi are only selling online. What I want to encourage is for them to do face-to-face marketing with people to meet the clients nila. So I'm charging actually among the lowest rates in Makati Bazaars. Yung isang stall natin is 1,200 per day times 3 selling days. Tapos from 10 a.m. to 7 p.m. na yung selling time. 10 a.m. to 7 p.m. Yes. I see. So that's, for those interested, 1,200 for each day. Yes. And then, pwede rin ba yung 1 day lang sila? Or all 3 days, dapat nandun sila? Yung iba kasi medyo natatakot sila na mag-risk na mag 3 days kasi hindi pa sila sure about their product, lalo na yung mga nag-uumpisa palang mag-sell. So, ang ginawa ko, I made arrangements with other sellers na gusto isa-isang day din. So, meron tayong
some concessionaires na hindi sila all 3 days magbebenta. Oo. Ilang araw po ba inaabot bago mabawi yung puhunan mo? Ano naman, mabilis naman siyang mabawi in 1 day kasi yung first bazaar ko was actually only 1 day. Tapos marami sila, siguro mga 90% nabawi nila yung ano nila. Sulit yung, naman pala. Depende rin siguro sa produkto, no, Jade? Yes, it's actually a very big factor. Kasi we know the market that we're selling to. Dapat yung produkto mo is matched to that market. Mm-hmm. So how do you ensure naman the quality of the products that are being sold? At saka, ang problema dyan, yung mga bumibili or buyers na siguro nakabili sila lang hindi maganda or may diferensya, how do they return or go back to the seller? Lahat ng sellers ko kasi, meron akong personal experience with them. Especially the first one, kasi client na nila ako. I'm actually a buyer before I'm a bazaar organizer. So alam ko na yung mga products nila. And for this one naman, the upcoming bazaar that we have, arts and crafts siya. Medyo mahirap magkaroon ng warranty for the products kasi handmade siya. Pero, etong mga tao na nagsisell, I know them personally. And I also know the quality of their products. Ayun, iba talaga magnegosyo ang mami. Kabisado ang pasikot-sikot. Basta mami, detalyado. Correct. Yes. Diba? Tapos yung 1-2 na yun, gaano kalaki yun? Isang table o ano? 2 tables per concessionaire na yung square tables na 30 by 30 inch. 30 by? 30 by 30 inch tables. So, dalawang ganon siya. Dalawang 30 by 38. 30 by 30. Ay, sorry. 30 by, okay. Okay, so, for those who are interested to join, pwede pa ba sila humabol dito sa February 14 mo? We have only 1 slot left. Oh my God! Only 1 slot left. Yes. Okay, so, good luck to the last Paunahan na lang. Oo. And then, kunyari, yung meron ka rin ba mga packages, like if they get more than 2 stalls or 2 tables, meron din bang mga packages? Yes, negotiable naman siya. I can give special packages pag more than 1 slot. Oo. Okay, so for 2013, you have any other plans where to go? Maybe out of town, ganon? Iniisip ko kasi medyo maganda yung mga pagbabazar and I'm choosing things that are close to my heart. I want to organize something about travel or something about food next. Siyempre, love ko ang food. Oo. So, yun. Okay, great. Ayan, so, we okay. wish you luck, Jade. Good luck po. Thank you so much. And good luck to your baby. Thank you. Okay. So, thank you, Ms. Jade Dolor Munoz. Thank you. Si Mami Jade Dolor Munoz, bazaar organizer. At magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos lamang ng ilang mga mahalagang paalala. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Ngayon, mas madali nang makakaugnay sa pamamagitan ng text messaging ang PBS Radyo ng Bayan. Sa inyong mga cellphones, i-type lamang ang radio, space, bayan, space, ang inyong pangalan, space, at ang inyong mensahe.
Ipadala sa 2311 kung kayo ay Globe subscriber o kaya sa 350 kung kayo ay Smart or Talk and Text subscriber. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Drive my caravan. 5 minutes na lang bago mag 9 o'clock at sa ating final segment dito sa Ang Tipo Kong Negosyo, Director Thelma. Yes, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at ilan lamang mga paalala dun sa mga interesado. May ginaganap po ngayon o uumpisa pala mamaya 9:30 yung Metro Festival ng DTI dyan po sa Lucky Chinatown. So, dun sa mga interesado, pumunta po kayo dyan sa Lucky Chinatown Mall sa Reina Regente Corner de la Reina Street, dyan po sa Binondo, at makikita ninyo napakaraming mga magagandang produkto mula dito sa mga SMEs ng NCR. Oo. Tapos, partner itong Design Center of the Philippines, meron silang sarili na exhibit, yung filigree. Mga yung bracelets na gawa sa mga gold, silver, yung mga ganon. Maganda yan. Oo. So, kung interesado sila dyan, pumunta po kayo sa Design Center. Exhibition is 1 week lamang. So, you have until the 15th para makabisita dyan. Meron pa ba, Director? Marami pang iba. Ano pa yung ilan dyan? Yung sa Design Center pa rin, sa Designer Monday nila, February 11. Yung International Trends Briefing, Best Practices, and Design Consultation. Yan, pag-uusapan din nila yan para malaman ninyo. And of course, sa PTTC, yung for startup businesses, papaano ba kayo magrehistro, yung bang, at yung importante, yung inyong brand name, yung mga ganyan, kailangan merong trademark yan. So, paano nyo i-rehistro yan sa Intellectual Property Office? Okay, mahalaga rin ng impormasyon patungkol dyan, mga kaibigan. Kaya doon sa mga interesado, ano ang kanilang dapat na gawin? Tumawag po kayo kay Marela. Hindi. Sa Product Development and Design Center, ito po ang numero nila, 832-1112 up to 19. Ayan, nagulat tuloy si Marela. Oo. Ayaw niyang tumanggap ng tawag. O kaya sa Philippine Trade Training Center po, 468-8962. Yan. Alright. Oo. At siyempre, kung meron po kayong reklamo, komento, suggestion, tumawag kayo sa DTI Direct, 751-3330. Okay. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Sana po naibigan nyo ang edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Kami po magpapaalam na. Director. Partner, saan ang iyong date? Ay, dito lang ako, ilalabas. Maraming gawaing bahay, yun ang gagawin. Ganon? Oo. So, ang ka-date mo ay mikropono. Nakapapasok, mikropono. Oo. Okay, anyway, thank you, partner. And syempre, thank you sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay dito po sa ating programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Muli pong bumabati sa inyo. Samahan po ninyo kami next week dito pa rin sa isa na namang edisyon sa ating pong programa. Until then, be good. Ay, mali. Do good. Be felt. Make a difference. Have a nice weekend, everyone. Okay, bye-bye, Director Thelma. Maraming salamat, mga kaibigan. Ako po naman si Tess Ramirez at nagpapasalamat din kami syempre sa aming mga nakatuwang, ang aming producer, si Miss Marela Jem Castro, kasama si Miss Marjorie Joyce Pohas. O Posas. Ayan, maraming salamat, Marge. At syempre, sa aming engineers, Engineer Lita de los Santos, Ere Itable at sa DWBR FM. Maraming salamat kay Engineer June Paladan. Until next Friday, bye-bye. Have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless.